Sa po tayo mga kapatid ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, purihin ka mahal na Panginoon. Hallelujah, Lord God, sa iyong kabutihan, kagandahang loob, pag-ibig mo sa amin. Salamat sa buong magdamag na ito, O Diyos, sa kalakasan pinagkalmo sa iyong mga anak. Dakilang Diyos, salamat po sa aming malayang pagpupuri sa iyo, paglilingkod sa iyo, Lord God. Mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Dakilang Diyos, gabayan mo po yung balingkod ang mabanal sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw ang aking inaasahan, O Diyos. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan na nagmumula sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, bigyan mo ng kalakasan ng iyong mga anak, O Diyos. Ang mabanal sa paglilingkod, mahal na Panginoon. Sumaamin ka, dakilang Diyos. Alis mo hadlang sa aming kalagitnaan. In the name of Jesus, we bind the power of darkness, hindrances, unbelief and doubt, cast out. In the name of Jesus, hallelujah. Lahat magsabing, praise the Lord, mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mahal, bago po ako magsimula, mga kapatid, sa ating pong aralin sa umagang ito, ay nais ko muna magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mahal, sa gabing ito, sa umagang ito, mga kapatid ko, and I give the whole honor po, respect sa ating beloved honorable parents in the Lord, mahal, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ating beloved Assistant Pastor Linus Almeda, ay mahal, at pag-alaala, mahal, sa kanilang mga anointed preaching and teachings, mahal sa ating lahat. Amen. Praise God, mahal, at ganoon din po, nais kong bumati rin po, mahal, at magbigay galang sa the whole Almeda family, mahal, sa kanilang minamahal na mga anak, mga kapatid, siblings, at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, mahal sa ating mga bisita, sa ating mga baguhan. Kung mayroon man mga kapatid ko, magandang umaga sa inyong lahat at sa aking mga kasama, aking mga kapwa manggagawa, mga mangangaral, ating mga elders, sa lahat po ng ating mga viewers, mahal, purihin ang mga Panginoon. Sama-sama tayo mga kapatid ko, ating pong mga minamahal pagsalusaluhan ang dakilang salita ng ating pinakamamalapang ng Jesus. Mahal, praise God. At mga kapatid, unang talata po natin, mga minamahal, ay dito po sa Matthew chapter 24, verse 21 and 22. Mga mahal, praise the Lord. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Tagalog po. Dito po sa Katangang Mateo, Kapitulo 24, versikulo 21 hanggang 22. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kabighatian. Na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng salibutan. Hanggang ngayon, at ni hindi pa mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na iyon, ay walang lamang makaliligtas. Datapat dahil sa mga hirang, ay paikliin ang mga araw na iyon. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal, sa umagang ito. Ating pong talakayin, mga kapatid ko. Get ready. Get ready, mahal. Magsipang handa tayo. Amen. Praise the Lord. Mahal, napakalapit na po ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga talatang ito, mga kapatid, nangungusap ang dakilang Diyos natin, mahal, Jesus talking about the end times. Amen. Ito po, mga minamahal, ay pangungusap ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, sa mga huling araw, mga kapatid, end times. Ito po yung near, future, and far future events, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Mahal, parating na po yung time, yung panahon, mahal, na naririnig natin sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda. Mga kapatid ko, pagulo ng pagulo po ang mundo. Mahal, liligligin ng dakilang Diyos. Liligligin po ng dakilang Diyos ang mundo sa pamamagitan ng gutom, mga kapatid. Amen? Kasamang liligligin ng dakilang Diyos, mga mahal, yung pananampalataya ng bawat Kristiyano, mga kapatid. Lahat magsabing, praise the Lord, mahal.
Alam nyo, darating po ang panahon na hindi na po papansinin ng mga tao yung religion made by men, may mahal. Walang power, walang pakinabang sa ating buhay. Mga minamahal, bakit? Dahil ang mga religion na yan, mga minamahal na aking binabanggit sa inyo, ay hindi po yan makalutas ng problema ng bansa, ng mundo, may mahal. Dahil sa religion made by men, mga kapatid, wala pong panalangin na kararating sa pandinig ng dakilang Diyos na buhay. Amen? Praise the Lord. Tanging mga minamahal na ang mga anak ng Diyos na puspos ng Espiritu ng mahal na Panginoon, sila po ang dinirinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord, minamahal. At yan ay napatunayan natin, mga kapatid, sa ating pong banal na iglesia, minamahal, kung saan ay dito natin nakita, dito natin naramdaman, minamahal na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay buhay. Mga kapatid ko, hallelujah. Dito nilutos na dakilang Diyos ang ating mga problema, tinugon ang ating mga panalangin, pinagali ang ating mga karamdaman na bunga ng kasalanan. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Dahil sa pag-ibig ng dakilang Diyos, mga minamahal sa mga tao sa mundo, gagawa po siya ng paraan, mga kapatid, para mapilitang hanapin at lumapit ang tao sa buhay na Diyos. Hanapin ng tao ang buhay na Diyos, mga minamahal. Hindi na sa religion, mga kapatid. Hallelujah. Mga minamahal, nariyan po yung mga lindol. Amen? Nariyan po yung mga volcano eruption, mga kapatid ko. Pagputok, pagsabog ng mga bulkan. Nariyan po yung mga digmaan, mga minamahal. Nariyan po yung mga kagutuman, mga kapatid. At kung iyong titingnan, minamahal ang YouTube, mga minamahal ko, nariyan lahat yan. Hindi na po nalilingid, mga minamahal, hindi na nalilingid, mga kapatid ko, sa mga panahon natin, yung mga nangyayari sa ating panahon. Maghihigpitan po, minamahal, yung mga bansa, mga kapatid. Hallelujah. Magbabagsakan ang ekonomiya ng bawat bansa, mga minamahal. At darating ang panahon, isang tao na lang po ang mamumuno, mga kapatid, sa buong mundo, mga minamahal. Hallelujah. At mga kapatid, ito pong mga nangyari, ito pong mga balita ngayon, mga mahal, ay nakakatakot na po, mga kapatid. Para sa mga unbeliever, para sa mga nanlalamig sa pananampalataya. Mga mahal, meron akong napanood, mga kapatid ko, na sa UK, mga kapatid, ay ipapairal na po yung digital ID, mga kapatid. Sa Sweden, mga minamahal, ay meron na pong mga chips, mga kapatid ko, sa kanilang kamay. Hallelujah. Sa kanilang, sa loob ng kanilang katawan, mga kapatid. Yung digital ID, mga minamahal, sa UK, meron akong maiksing mga minamahal na ipapanood sa inyo, mga kapatid. Kung gaano katotoo, mga minamahal, malapit na po, mga kapatid, babalik ang mahal ng Panginoon. Tingnan natin. Announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Narinig niyo, mga minamahal? Sa dako ng UK, mga kapatid ko, ay in-announce na po nila ang buong UK, mga minamahal, yung pag-implement, mga kapatid, ng digital ID. Yung digital ID, mga minamahal, ito po'y bagong pagkakilanlan, mga kapatid ko, sa mga tao sa UK, sa United Kingdom. Mandatory po, mga minamahal, narinig po natin, mga kapatid, mandatory po ang utos
na dapat lahat ay magkaroon po ng digital ID ang mga tao, mga kapatid. At ang goal po ng digital ID, mga minamahal, ay para malaman ang mga impormasyon po tungkol sa tao, mga kapatid ko. At sa pamamagitan po ng digital ID, mga minamahal, ay pwede kang magbukas ng bank account, mga kapatid, para makatanggap ka rin, mga minamahal, ng iba't ibang benefits po ng gobyerno. Kapag meron kang digital ID, mga minamahal, ito po ang magiging proof of identity mo, mga minamahal ko. Pinaka-biometric mo, mga minamahal, bilang mamamayan sa dako po ng UK. So lahat po ng tao, mga kapatid, lalagyan po nila ng digital ID. Mandatory po yon. Sa ayaw at sa gusto mo, mga minamahal ko, ay lalagyan ka ng digital ID, mga kapatid. Bago yan, mga mahal. Bagong balita yan. At kung wala ka dito, mga mahal, kung hindi ka ayaw mong tumanggap ng digital ID, mga kapatid ko, ay hindi ka makakapagtrabaho. Yan ang sinabi sa ating napakinggan, mga mahal. Hindi ka bibigyan ng trabaho. Wala kang access sa gobyerno, mga mahal. Mahihirapan kang mabuhay kung wala ka pong digital ID system nila, mga kapatid ko nito. Napakadelikado na po yan. Alam niyo, may mahal, wala pong malinaw, mga kapatid ko, kung ito ba ay mark na po ng mark of the beast na. Wala pong sinabing linaw, mga mahal, kung ito na po yung mark of the beast. Pero, ang konsepto po ng mark of the beast ay ganito. Sa sinabi, mga mahal, ng nagbalita sa UK. Sinabi ng Revelation chapter 13, verse 16 hanggang 18, mga kapatid. And he calls it all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Here is wisdom. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man. Ang number na ito, may mahal, number ito ng halimaw. Number ito ni Satan, mga kapatid ko. At number daw ito ng isang tao. And his name is 666. 666 ang ibig sabihin yan. So mga minamahal, yun pong 666, mga kapatid, yan po ay number of Satan. Kapag natatakan ka niyan, mga minamahal, wala ka ng kaligtasan. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang mark of the beast po ay mandatory, mga kapatid. Sapilitan po yan. Kung wala kang tatak na 666, mga minamahal, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makakabili, hindi ka makakabenta, hindi ka makakakain. Mahihirapan kang mabuhay nang wala kang mark of the beast, mga kapatid. Parehong-pareho po, mga minamahal kong konsepto, nito pong napakinggan po nating balita sa dako po ng UK, mga minamahal ko. Kaya napakadelikado na po ng panahon, mga kapatid. Amen po ba, mga minamahal? Mga kapatid ko, hindi sinasabi, mga minamahal, na ang mark of the beast, ang digital ID, mga kapatid, na sinasabi ko. Pero wala pong pagkakaiba, mga minamahal, dito po sa binalita. Digital ID system, mga minamahal, ay ipatutupad po ng UK sa mark of the beast po, mga minamahal ko. UK po yan. Sa Sweden, mga minamahal ko, sa iba't iba bang panig ng mundo, mga kapatid, pinapairal na po yan, mga minamahal ko. At hindi pa po natin masasabing mark of the beast, mga minamahal. Pero, mga minamahal, ito po ang masasabi ko dito. Kinukondisyon na po nila, mga minamahal, lahat po ng isip ng mga tao, mga kapatid ko, sinisimulan po nila ito dito po sa digital ID. Nakikinig po kayo? Mga minamahal? Kasi yung mga ID natin, mga kapatid, nawawala yan, nasisira yan, nababasa yan. Mga minamahal, kaya nag-isip sila ngayon, mga kapatid, ito na po yun. Mga minamahal, kapag sinabing digital ID,
mga kapatid ko, malapit na po yan. Mga minamahal. Kaya, kinukondisyon na po ang isip ng mga tao, mga kapatid ko. Yan po, mga kapatid. Kapag na-condition na nila ang isip ng tao, mga minamahal, anytime po, mga kapatid ko, i-implement na po nila yung mark of the beast. At pag in-implement na po nila yung mark of the beast, mga minamahal, naka-ready na po yung isip ng tao, maganda pala ito, mga kapatid. Hindi na sila mahihirapan. Mga minamahal ko, cashless society na lahat, mga kapatid. Yung pera natin, mga minamahal, mawawala na po ng value yan. At makikita nila napaka-convenient na, mga minamahal. Saka papasok po yung mark of the beast, mga kapatid. Iaalok po yan sa tao, mga minamahal, yung mark of the beast. Ang gagawin po ng mga tao, mga minamahal, mag-aagawan na po sila dito. Mag-aagawan na po sila, mga minamahal, mag-uunahan na po silang magpapatatak ng mark of the beast or 666, mga kapatid. Sa ngayon, mga minamahal, inihahanda na po nila yung mga tao sa darating na mark of the beast. Amen. Ay, mga minamahal, gaano na po kanalalapit ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos? Kapag natatakan ka naman ng mark of the beast sa noo at saka ng kamay, mga minamahal, bantayan po natin ito. Pag natatakan po tayo may sa noo at saka ng kamay, mga kapatid, wala ka ng kaligtasan. Taga-impyerno na po, mga mahal, yung may tatak, mga kapatid. Tingnan natin yung Revelation, chapter 14, verse 9 hanggang 10. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 14, versikulo 9 hanggang 10. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila, na nagsabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos, na handang walang talo na inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng harap nila ay napipilan lang magpakailan-kailanman, at sila ay walang makapalingahan araw at gabi. Silang mga nagsasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sinuman tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Lahat daw ng natatakan, mga kapatid, sa noo at sa kamay, sabi rito, iinom sila ng kagalitan ng Diyos. Mga minamahal. Ihanda sila ng dakilang Diyos, mga kapatid, doon po sa apoy. They are tormented day and night, sabi ng Bible, mga kapatid. So baka mga minamahal, bakit ang gulo na ng mundo, mga kapatid ko? Bakit napakagulo na ng mundo ngayon? Narin yung digmaan, narin yung mga, sinabi ko, yung mga bulkang sumasabog, mga minamahal, yung mga kagutuman, yung lindol, mga kapatid ko, sa Cebu. Balitang-balita po yan, mga minamahal. Siguro mga 6.7, mga minamahal ang lakas niyan, mga kapatid ko. Ang dami pong nangamatay. Ang dami po, mga kapatid, na nasirang mga tahanan, mga minamahal. May mga bagyo pa po, mga kapatid, na sumisira sa napakaraming mga properties. Sunod-sunod na bagyo, mga minamahal. Wala na pong kapayapaan ng tao. Lahat po ng nangyayari ngayon, mga minamahal, alam niyo kung ano yan, mga kapatid ko? Iyan po ay pinahintulot ng dakilang Diyos. Wake up call po sa lahat ng mga tao, mga minamahal, sa mundo. Amen po ba, mga minamahal? Praise the Lord, mga kapatid. Kasi po, sobrang layo na ng tao sa dakilang Diyos, mga minamahal. Sobrang nakalimot na po ang mga tao, mga minamahal, sa dakilang Diyos. Dahil po sa iniquity. Dahil po sa kasalanan, mga kapatid ko. Inaalala niyo ba, mga minamahal, yung panahon po ni Noah? Sa Genesis chapter 6, verse 5, itatalon po natin sa 11 hanggang 14, mga minamahal. Sabi ng Bible, then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. So God looked upon the earth, and indeed it was corrupt. For all flesh had corrupted their way on the earth. 13,
And God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Verse 14, Noah, make yourself an ark of copper wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Hallelujah. Pinagawan, mga minamahal ng dakilang Diyos ng arko, si Noe, mga kapatid ko. Bakit? Anong ginawa ng dakilang Diyos? Genesis chapter 7 verse 23, sabi ng Bible, nilipol ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid. At sila'y nalipol sa lupa at ang natira lamang ay si Noe at ang mga kasama niya sa sasakyan, mga kapatid. Ginunaw ng dakilang Diyos, may mahal ang mga tao sa mundo. Pero nagtira ang dakilang Diyos ng kanyang biyaya. Nagtira ang dakilang Diyos ng kanyang pagmamahal sa tao. Pinanatili niya may mahal si Noe at ang kanyang pamilya. Amen. At ang plano ng dakilang Diyos, mga minamahal, sisimulan muli ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, ang tao sa pamamagitan po ng matuwid na si Noe at ang kanyang pamilya. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos natin, may mahal, yung nakakagising pong palakpak, mga kapatid. Amen, hallelujah, hallelujah. Purihin ang mahal ang Panginoon, may mahal. Genesis po yun, mga kapatid ko, chapter 7. Chapter 6, may mahal, chapter 7. At alam niyo ba, mga kapatid, ito pong ginamit ng New Testament, mga mahal. In example po yung panahon natin ngayon. Mga kapatid, yung panahon daw natin ngayon ay katulad daw ng panahon ni Noah. Amen? Tingnan natin ang Matthew chapter 24, verse 37 hanggang 42. Ayun, mahal. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, versikulo 37 hanggang 42. 42. 42. At kung paano ang mga araw ni Noe, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nagagaasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalaman hanggang sa dumating ang pagunaw at sila'y tinangay na lahat. At ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy sa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mga puyat nga kayo, sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang iyong Panginoon. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal. Gaya ng panahon ni Noe, ang ating panahon. Ang panahon ni Noe, mga minamahal, abala ang mga tao sa mundo, mga kapatid. Wala silang panahon maglingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal. Nangangaral si Noe, mga kapatid ko, ng napakahabang panahon, 120 years, may mahal na paghahanda. Walang naniwala sa kanya, mga kapatid, kahit isa. Amen. Ngayon, mga minamahal, bakit walang naniwala? Sapagkat ang pangangaral ni Noe, mga kapatid, mangagsisi kayo sapagkat gugunawin ng dakilang Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At nagtayo po si Noe, mga minamahal, ng kanyang arko, mga kapatid, sa ibabaw ng bundok Ararat, mga kapatid ko, sa itaas ng bundok. Mga minamahal, walang naniwala, mga kapatid, kay Noe sapagkat maganda ang panahon. At nangangaral siya, mga kapatid ko, ng paggunaw ng tubig, mga kapatid, pero maganda ang panahon. Walang naniwala. Nung dumating po, mga minamahal ko, yung baha, saka lang naniwala ang mga tao, mga kapatid. Ganun na ganun sa panahon natin ngayon, mga minamahal. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, marami nagsasabi, hindi naman totoo yan. Ayun, mahal. Maganda ang panahon natin. Maganda ang kita ng trabaho. Maganda ang kita ng negosyo. Malaki ang sweldo. Ayun, mahal. Malaki ang kitaan, mga kapatid. Maganda ang buhay. Pero hindi natin alam, mga minamahal ko, ang mahal na Panginoon ay malapit ng magbabalik, mga mahal. Inuunti-unti po yung mga signs, mga kapatid ko, na nakikita natin ngayon. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Get ready, mga mahal. Ito ang ating title. Get ready. Hindi ito pananakot, mga kapatid, kundi ito po'y paghahanda. Kailangan po nating maging handa, mga mahal, dahil
bago mapahamak ang mga tao, mga kapatid, sa panahon ni Noah, umapaw muna ang kasamaan, mga minamahal, sa kanyang panahon. Tulad po sa panahon natin ngayon, laganap na po ang kasamaan, mga kapatid. Amen. Nagtanong po ang mga apostol, mahal sa ating dakilang Diyos sa Matthew chapter 24. Mahal na Panginoon, anong tanda ng iyong pagparito? Anong tanda ng katapusan ng sanlibutan? Sabi ng dakilang Diyos, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Mahal, magkakaroon ng digmaan, mga kapatid ko. War and rumors of wars. But be not afraid, sabi ng Bible, for the end is not yet, mga kapatid. Yung nakikita nating mga digmaan ngayon, mga lindol ngayon, mga minamahal, yung mga bagyong sunod-sunod ngayon, mga kapatid ko, yung mga pagsabog ng mga bulkan, mga kapatid, may mahal, pasimula pa lang dano ang kahirapan yan. Pasimula, mga minamahal, na mga tao po'y mapupuno ng takot sa kanilang mga puso, mga minamahal. Wala na pong kapayapaan ng mundo, mga kapatid. Nakikinig po ba kayo, mga mahal? So don't be afraid, mga mahal, to get ready, mga kapatid. Yan ang mga anak ng Diyos dapat. Hindi tayo makakakit sa langit, mga mahal, hanggat hindi tayo nakahanda, mga kapatid ko. Amen. Hanggat hindi natin inaayos yung ating relasyon sa ating dakilang Diyos, mga mahal. Sa Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, hindi tayo, mga minamahal ko, papasok sa langit. Ano ba ang ginagawa ni Noah, mga minamahal, sa gitna ng makasalanang mundo na puno po ng violence? Ano po yung kanyang ginagawa, mga minamahal? Nung panahon po, mga kapatid ko, na punong-puno ng kasalanan, mga kapatid ko, yung kanyang panahon. Hindi siya nakiayon. Amen po ba? Hindi siya nag-relax. Hindi siya nagpalamig-lamig sa paglilingkod, mga minamahal ko. Nanatiling kalmado po si Noah. Nakikinig lang siya, mga minamahal, sa instruction ng dakilang Diyos sa kanya, mga kapatid. Lahat magsabing, Amen, mga minamahal. Nasa isang lugar lang si Noah. Hindi siya nakikiayon, mga minamahal, sa mga tao makasanlibutan, mga kapatid ko. Hindi siya nag-uugali, mga minamahal, ng mga katulad ng mga taong nasa sanlibutan, mga kapatid ko, sa makasalanang mundo. Nasabi ng Bible, He prays exclusively, mga minamahal. Nakatuon lang, mga kapatid, ang buhay niya sa pananalangin. Lahat magsabing, Amen, mga mahal. Kaya mga kapatid, ang Bible po, mga mahal, ay nagbigay sa atin ng kalakasan. Sabi ng Bible, mga minamahal, always ought to pray and not to faint or not lose heart, sabi ng Bible. Huwag tayong manghina, huwag tayong manlupaypay sa mga nangyayari, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Huwag tayong matakot, sapagkat may Diyos tayong pinaglilingkuran. May langit na nangako, mga minamahal, sa atin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Meron pong mga men of God, mga mahal, na nagbukas sa atin ng ebanghelyo, mga kapatid ko. Binuksan ang ating mga pangunawa, mga mahal. Tinanggap natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas. Sumampalataya tayo sa pagnapangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga mahal. Tatanggap natin ang Holy Spirit, mga kapatid. Amen. Praise the Lord, mga mahal. May kaligtasan na po tayo. May katiyakan na po tayo, mga mahal. Kaya huwag tayong matakot. Amen. Mga mahal, wala tayong ibang gagawin ngayon, mga kapatid, kundi humayo, mga mahal. Magpatotoo sa ating mga kababayan. Sabihin niyo sa kanila, mga kapatid, malapit na. Malapit na yung tatakan ng 666, mga mahal. Malapit nang babalik ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Si praise the Lord, mga mahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Mga mahal, dumarating ang panahon, mga kapatid ko. Katulad po ng panahon ni Noah, magiging mapanganib daw po ang panahon natin, mga kapatid. Sa panahon ni Noah, may mahal, naging mapanganib ang panahon. May mahal. Surrounded siya, mga kapatid, ng mga taong hindi nakakilala sa dakilang Diyos. Pero hindi pinabayaan ng dakilang Diyos si Noah. Ang sabi ng dakilang Diyos kay Noah, Noah, you build yourself an ark. Amen. Noah, magtayo ka ng arka. Hallelujah. You build yourself an ark. Hallelujah. Ito pong ark na ito, mga minamahal, ito po'y kaligtasan, mga kapatid. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ating panahon, mga kapatid ko, huwag kang mabahala, huwag kang matakot, mga minamahal, sa mga nangyayari sa paligid. Ang gawin lang natin, mga minamahal, hallelujah, pag-igihin natin yung ating paglilingkod, mga kapatid ko. Alagaan natin yung ating mga kaligtasan, lahat magsabing, praise the Lord.
Itayo mo yung arka, mga mahal, sa iyong pamilya. Itayo po ninyo, mga mahal, itayo natin, mga kapatid ko, yung ating mainit na paglilingkod para sa ating pamilya. Amen ba, mga mahal? Hallelujah. Itatayo natin ito para sa kaligtasan natin, mga kapatid, ng ating pamilya. Para sa mahabang panahon, mga minamahal. Nangusap ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, kay Noah, na maghanda siya, mga kapatid, bago dumating yung kanyang pinaghahandaan. Amen? Praise the Lord, mga mahal. 120 years, mga kapatid, na paghahanda ng arko ni Noah. At habang naghahanda, mga minamahal, si Noah ng arko, matyaga po niyang ipinapangaral ang kaligtasan sa mga tao, mga kapatid. Imagine mo, mga minamahal, 120 years na pagtatayo, mga minamahal, ng arka. Ang tagal. Ang haba ng pagpapasensya ng dakilang Diyos. Ang haba ng pagpapahinuhod ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kasalanan ng tao. Amen. Sa panahon natin ngayon, minamahal, iba na. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, basahin natin 2 Peter chapter 3, verse 8, mga kapatid ko. Tingnan natin. 2 Peter chapter 3, verse 8. Sa aklat ng kalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8, Datapat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, ng isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Lahat magsabing praise the Lord. Mga mahal, ang 1,000 taon sa ating dakilang Diyos ay isang araw lang pala. Ang isang araw, 1,000 taon, mga mahal. Napakabilis, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan nyo, mga mahal, maging sa panahon natin ngayon, mga kapatid ko, ang bilis-bilis na po ng araw. Ang bilis po ng panahon, mga mahal. Hallelujah. Kaya kung paano sinabi ng dakilang Diyos kay Noah, mga mahal, magtayo ka ng arka, Noah. Amen? Ang ibig sabihin noon, mga kapatid, iligtas natin, mga mahal, yung ating mga sarili. Amen? Yung ating mga sambahayan, yung ating church, yung ating mga co-workers, co-preachers, mga mahal, co-Christian, mga kapatid ko, kapatid natin kay Kristo, sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Amen? I-save natin sila, mga mahal. Gumawa tayo ng paraan, mga kapatid ko, na maligtas tayo sa galit ng mahal na Panginoon. Amen? At ang tanging paraan, mga minamahal ko, maglingkod tayo sa dakilang Diyos, sa totoo at buhay na Diyos, mga kapatid. Samahan po natin ang seryosong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Bakit lagi ko sinasabi, mga mahal, maglingkod tayo sa totoong Diyos natin, mga kapatid? Dahil merong Diyos-Diyosan eh. Mga mahal, at yun po yung kinamumuhian ng dakilang Diyos natin, yung mga Diyos-Diyosan. Sabi ng John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, at kinakailangan siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Wala kang nakikita, mga mahal, ng mga imahen, mga ribulto, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos natin ay Espiritu, mga mahal. Hindi mo nakikita ng mahal na Panginoon. Hindi mo nakikita ang mahal na Panginoon. Pero makikita mo yung mga gagawin niya sa iyong buhay. Pagpapalain ka niya, patatawarin ka niya, mga mahal. Amen? Bibigyan ka niya ng malusog na pangangatawan, mga mahal, magandang pamilya. I-supply niya ang iyong pangailangan, hindi ka niya pagkulangin, lahat magsabing praise the Lord. Hallelujah. Alam mo, mga mahal, ang paghahanda po, mga kapatid, ay hindi yung nagawa mong nakalipas na. Ang paghahanda ay hindi po yung kainitan mo, mga mahal, nung nakalipas na panahon. Ito po ay base sa ngayon, mga kapatid, at sa bukas. Hallelujah. Mga mahal, kasi po, may mga mga mananampalataya, mga minamahal, ganito po ang katwiran nila. Nung mainit pa ako sa paglilingkod sa dakilang Diyos, grabe ang sigasig ko. Nakikinig ba kayo, mga mahal? Nung mainit pa ako sa mahal na Panginoon, grabe ang sigasig ko. Ang dami kong nagawa sa dakilang Diyos. Palagi akong humahayo. Hallelujah. Umaawit ako sa choir. Amen. Nagbibigay ako ng kaputhandog nung panahon ko, nung panahon ako'y napakainit pa sa mahal na Panginoon. At mga mahal, nakahanda na raw po sila, mga kapatid ko. Dahil sa dami ng kanilang nagawa sa dakilang Diyos nung nakalipas na panahon. Pero sabi ng Bible, mga mahal, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, mga kapatid. Now is the day of salvation eh. Sabi ron. In the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Now lagi yan eh.
Now is the day of salvation, mga kapatid. Kung napakainit nating maglingkod, mga mahal dati, sa ating dakilang Diyos na buhay. Minahal natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Pinapangaral natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, ang kanyang salita. Naging matapat po tayo sa dakilang Diyos. Wala tayong absent sa gawain ng mahal na Panginoon noon, mga minamahal. Pero sa huli, mga kapatid, nagpabaya tayo. Sinadya natin, mga mahal, ang kapabayaan, mga kapatid ko. Hindi makapagliligtas sa atin yung nakaraan nating katapatan. Kung ngayon, mga mahal, ay nagpapabaya tayo. Amen? Praise the Lord. Tingnan niyo po ang Ezekiel, chapter 18, mga mahal, verse 24, mga kapatid. Dito po sa katang Ezekiel, Kapitulo 18, versikulo 24. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kaniyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang aalalahanin sa kaniyang mga matuwid na gawa na kaniyang ginawa sa kaniyang pagsalansang, na kaniyang isinalansang at sa kaniyang kasalanan na kaniyang ipinagkasala. Sa mga yaon, mamamatay siya. Amen. Say praise the Lord, mga kapatid. Say praise the Lord, mga minamahal. Tingnan niyo, mga kapatid ko, ulitin natin. Ngunit, unawain natin ito. Ngunit pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao. Mabubuhay baga siya? Walang alalahanin. Mahal. Tingnan nyo. Take note. Walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa. Sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang pinagkasala, sa mga yaon ay mamamatay siya. Wala daw alalahanin, mga mahal, sa mga nagawa nating kasigasigan ng unang panahon, mga kapatid, kung ngayon po ay nagpabaya tayo. Lahat magsabing amen, mga mahal? At kung tatalikuran naman natin yung kasamaan at maglilingkod tayo sa dakilang Diyos na may katapatan at kasigasigan sa huling panahon na ngayon, mga mahal, tingnan natin yung verse 27 and 28, mga kapatid, ng chapter 18 ng Ezekiel. Sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 18, versikulo 27 hanggang 28. Muli pagka ang masama ay humiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa, sapagkat siya ay nagmumuni-muni at humiwalay sa lahat niyang pagsasalangsang na kanyang nagawa. Siya ay walang pagsalang mabubuhay, siya ay hindi mamamatay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga inamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kung ang masamay humiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matwid, kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa sapagkat siya ay nagmuni-muni, mga inamahal. Humiwalay siya sa lahat ng pagsalangsang na kanyang nagawa. Siya'y walang pagsalang mabubuhay. Amen. Mahal na Panginoon, mahal, napakabuti, napakabait. Amen. Eh sabi po, mahal, sabi ng mahal na Panginoon kay Noah, Noah, pagtayo ka ng arka para sa iyong pamilya, mahal. So ngayon sa ating panahon, mga kapatid, gumawa tayo ng arka ng paglilingkod. Amen. Gumawa tayo ng arka ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga mahal, para sa ating pamilya. Sapagkat darating po ang panahon, mga kapatid, magkakaroon ng grabing kaguluhan, mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Pagdating ng tatakan ng 666, mga kapatid ko, mga minamahal, sinimulan po ito sa digital ID, mga kapatid. Mandatory. Amen. Mandatory, mga minamahal. Lahat ng hininga, lahat ng may hininga, lahat ng may buhay, mga kapatid. Matanda, bata, mga minamahal, binata, dalaga, mga kapatid ko. Lahat. Mga mahal, kinakailangan tumanggap ng tatak ng 666, mga kapatid. Paano tayo, mga mahal? Anong gagawin natin ng mga maiwan sa rapture, mga kapatid ko? Hindi tayo makakakain, mga mahal. Hindi tayo belong, mga kapatid, sa gobyerno. Wala tayong access, mga mahal, sa gobyerno. Hindi ka rin pwedeng tanggapin sa ospital, mga mahal, kung may sakit ka. Hindi ka pwedeng makabili, mga mahal, ng gamot sa butika, mga kapatid, kung wala kang tatak na 666.
Hindi ka pwedeng bumili ng gatas ng baby mo, may mahal. Kung wala kang tatak na siksiksik, mga kapatid ko, anong gagawin mo? Sa bundok ka na lang titira. Amen? May mahal. Magtatago ka na lang, mga kapatid. Pero gaano katagal yan? May mahal. Gaano katagal? Mga kapatid ko, lahat, may mahal ng mga bansa ngayon, mga kapatid ko, na maunlad na bansa, mga kapatid. Lahat, may mahal, lahat. Magkakaroon po ng one world religion, may mahal. One world government, mga kapatid, sa darating ang panahon na yan. Malapit na po yan, may mahal. Kaya, mga kapatid, tularan po natin yung sinabi ng dakilang Diyos, may mahal, kay Lot at ang kanyang pamilya. Escape for your life. Sabi ng angel, may mahal, escape for your life. Lot, don't look behind you. Amen. Lot, itakas mo ang buhay mo. Huwag kang lilingon. And don't stay anywhere in the plain. Sabi rin mo, mahal, escape to the mountains, lest you be consumed. Sabi ng malalasulatan. May mahal, habang itinatakas po ng angel, may mahal si Lot sa natutupok, may mahal ng Sodom at Gomorrah. Pinaulan na ng dakilang Diyos, may mahal ng apoy ang Sodom at Gomorrah, mga kapatid. Sabi ng angel ng ating dakilang Diyos, Lot, tumakas ka. Tumakbo kayo. Huwag kayong lilingon sa inyong pinanggalingan. Mamamatay kayo, sabi ng angel, mga mahal. Habang tumatakas sila, mga kapatid, yung misis ni Lot, mga mahal, materialistic ang isip at puso. Lumingon siya. Sumuway siya sa utos ng angel, mga mahal. Sinuway niya, mga kapatid, yung utos ng angel. Kaya naging haliging asin siya. Pinatay siya ng dakilang Diyos, mga mahal. Sabi ng mahal na Panginoon, through the angel, mga kapatid, itakas mo ang buhay mo, Lot. Huwag kang lumingon. Huwag kang humintuman sa buong kapatagan. Tumakas ka hanggang sa bundok, sabi rito, may mahal. Baka ikaw ay mamatay. So sa panahon po natin ngayon, may mahal, wala na po tayong makikitang Lot, mga kapatid. Wala na po tayong makikitang Mrs. Lot, mga mahal, na sumusuway. Sa ating panahon ngayon, may mahal, katulad po ng panahon ni Noah, katulad po ng panahon ni Lot, escape for your life, may mahal. Amen. Don't look behind you. Wala na tayong dapat lingunin, may mahal sa sanlibutan. Huwag ka nang umatras. Huwag ka nang lalayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. May mahal. Yaman din lang, mga kapatid, tayo bumilang ng napakaraming taon sa paglilingkod, may mahal. May mga pagsubok sa buhay, normal yan, mga kapatid ko. May mga pangliliglig, mga mahal, ng kaaway sa ating pananampalataya. Normal po yan, mga kapatid. Magpatuloy ka, mga mahal. Don't look behind you. Amen. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Huwag kang lilingon, mga mahal. Ibig sabihin na huwag kang lilingon, mga kapatid. Huwag kang makisalamuha sa mga unbeliever. Lahat magsabing amen. Huwag kang makisalamuha, mga mahal, sa mga gustong-gustong magkasala, mga minamahal. Huwag, mga kapatid ko, maging partaker ka dyan. Magsolo ka ng paglilingkod sa dakilang Diyos. Huwag gaya-gaya, mga mahal. Huwag gaya-gaya ng paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Huwag mong hintayin, mga mahal, magpakainit muna yung katabi mo, mga kapatid ko, sa pananampalataya. Mga mahal. Huwag mong hintayin, mga kapatid ko, na siya magpakainit muna bago ka magpakainit, mga kapatid. Kanya-kanyang kaligtasan natin. Kaya ngayon title natin, Get Ready. Bakit get ready? Because every failure in life is always a lack of preparation, mga kapatid. Amen? Mga mahal. Bawat mga minamahal ko, failure natin sa buhay, mga kapatid, yan po'y kakulangan natin ng paghahanda. Bakit mga minamahal, nagagawa natin yung mga kamalian? Bakit nagkakamali tayo, nakakagawa tayo ng mali, mga mahal? Paglabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, yan ay dahil daw po sa kakulangan ng ating paghahanda, mga kapatid. Amen? Hindi tayo naging handa, mga mahal. Hindi tayo nagpapakainit sa ating mahal na Panginoon. Amen po? Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, huwag nating tularan yung sanlibutan. Sa sanlibutan, mga kapatid, mga minamahal, para silang mga mannequin eh. Ito na, pinaipangaral ko na po ito, mga minamahal. Ilang taon nang nagdaan, mga kapatid ko. Ang mga unbeliever, wala silang buhay sa harap ng mahal na Panginoon. Patay sila sa harap ng dakilang Diyos. Katulad sila, mga minamahal ko, ng mga mannequin lang eh. Maganda lang sa panlabas na anyo. Nakakaakit ang kanilang panlabas na anyo. Pero walang laman sa loob yun eh.
Ganun ang manikin. Maganda mga minamahal ko sa panlabas. Pero pag katukin mo po, mga minamahal, yung manikin walang laman sa loob, mga kapatid ko. Ganyan, mga minamahal, ang mga taong walang espiritu ng Diyos. Wala silang spiritual life, mga minamahal. Kaya huwag tayong makiayon sa kanilang ginagawa, mga kapatid. Escape, mga minamahal, for your life. Amen. Itakas natin ang buhay natin sa makasalanang mundong ito, mga kapatid ko. Itayo mo ang iyong kaligtasan, mga mahal. Be strong in the Lord, mga kapatid, and in the power of His might. Your salvation draweth nigh, mga mahal. Malapit na ang kaligtasan natin. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Kaya ano yung natutunan natin, mga mahal, sa story ni Noah, mga kapatid ko? Natutunan natin doon, get ready. Amen? Maghanda tayo, mga mahal. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 17, wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Tingnan nyo. Dito po sa mga taga-Epeso, Kapitulo 5, versikulo 17. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Saan natin nalalaman ang kalooban ng mahal na Panginoon? Sa pagbabasa ng Bible. Amen. At sa pangangaral ng mga mangangaral. May mahal. Doon natin nalalaman ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya yung wise na Kristiyano, mga mahal, yung mainit na Kristiyano, handa, mga kapatid, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, seryoso siya sa kanyang pagsamba. Pagdating po ng Word of God, mga minamahal, halos wala pong kakurap-kurap yan, mga kapatid. Nakikinig, nakatuon yung kanyang tenga, mga mahal, sa pulpito. Kung ano yung kalooban ng dakilang Diyos, yun ang kanyang hinihintay. Amen ba? Praise the Lord. Huwag daw tayong mga mangmang sapagkat, mga mahal, ang mundo po ay talagang kamangmangan na sa kanila ang salita ng Diyos. At katunayan, mga kapatid ko, sa banal na kasulatan, mga kapatid, makikita mo, dahil sa kawalan po ng kaalaman ng mga tao sa kalooban ng dakilang Diyos, napapahamak po ang tao. Sabi ng Hosea yan, chapter 4, verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Amen? Napapahamak daw po ang tao. May mahal, kakakulangan sila ng kaalaman, mga kapatid. Kaalaman saan? Kaalaman sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Kaya mga kapatid, punuin natin ang Word of God ang ating mga puso. Mga mahal. Huwag tayong maglingkod sa dakilang Diyos, mga mahal, ng emosyon. Huwag yung nakikita. The kingdom of God is not by sight, not by emotion, not by feeling, but by faith, mga kapatid. Mga mahal, nararamdaman mo, mga kapatid ko, wala ka ng ganang dumalo. Mga mahal, parang tamad na tamad kang dumalo, mga kapatid. Tamad na tamad kang magpuri, mga mahal. Tamad na tamad kang manalangin, mga kapatid ko. Talo ka dyan, mga mahal. At kapag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, nakikita, mga mahal, wala na yung may init na kapatiran, manlalamig na rin ako, mga mahal. Talo ka pa rin dyan. Sa emosyon, mga mahal, emosyon, mga kapatid ko, talo ka pa rin dyan. Narinig ko sa beloved, honorable pastor, mga mahal, our own mind, will, and emotion, mga kapatid, kayang kontrolin ng devil yan, mga mahal. Mind, will, and emotion, mga mahal, kukontrolin ng diablo yan, mga kapatid ko. Kaya yung mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga mahal, na hindi sinasamahan ng pananampalataya, pananalangin, mga mahal, pagkatapatan sa mahal na palamig-lamig, mga kapatid, sunod-sunuran sila, mga mahal, sa udyok ng kaaway. Amen? Pero mga mahal, be ready po, mga kapatid. Malapit na babalik ang mahal na Panginoon, mga mahal. Kung hihintayin mo munang dumating yung pinaghahandaan mo bago ka maghanda, it's too late, mga kapatid. Ano ba yung pinaghahandaan natin? Yung pagbabalik ng mahal na Panginoon. Amen? Anytime now, mga mahal, babalik ang mahal na Panginoon. Rapture, mga kapatid ko. In a twinkling of an eye, mga kapatid. Pagkurap mo lang, mga mahal, mawala na yung katabi mo. Kung mainit siya, malabig ka. Amen ba? Praise the Lord. Meron tayong nabasa kanina, mga mahal, sa ating talatang nabasa. Sa bukid ang dalawa. Ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang lalaking sa bukid, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ito po ang bukid ng Diyos.
Ay mahal, itong church na ito. Sabi ni Paul, kayo ang bukid ng Diyos. Amen. So mga minamahal, sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling, ay mahal, gumagawa, mga kapatid ko, sa mahal na Panginoon, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Bakit naiwan, ay mahal? Sabi ng ating beloved assistant pastor, ay mahal, maaring aktibo lang sa church, pero hindi on fire with God. Amen? Masigasig lang sa menial duties, pero pagiging on fire with God, may mahal, wala po, mga kapatid. Dapat magkasama po yun. On fire tayo with God, prayerful ka, mga minamahal. Nakapokus ka lang. Number one, priority sa buhay natin ang mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Lagi kang dumadalo, hindi ka nag-a-absent. Mga mahal, masipag kang magpuri sa mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Mga kapatid ko, yan. Puspusin ka, mga kapatid ko, yan. Mga mahal. Yan ang on fire with God. Praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Mga mahal, wala na po tayong oras sa umaga ito, mga kapatid ko. At tayo po ay maghahanda sa ating magandang awitin, mga minamahal, para sa ating mahal na Panginoon. At ang pagbabalik ng dakilang Diyos, sabi ng Mark chapter 13, verse 35 hanggang 37, mga mahal, aring babalik ang dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. Sabi rito, in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning, mga mahal. Maaring babalik ang mahal na Panginoon sa madaling araw, sa pagtilaok ng manok, mga minamahal ko, sa hating gabi, hindi natin alam, mga kapatid. Kaya handa po ang bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat, amen. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating awitan ng dakilang Diyos, mga mahal, the only thing I want. Mga mahal, isa lang ang ating inaasam-asam, mga kapatid, sa ating buhay. Makapiling po ang ating mahal na Panginoon, mga mahal, sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Naway dalangin po natin, mga mahal, sa araw na babalik ang mahal na Panginoon. Pasumpungan niya tayo, mga kapatid ko, na masipag, masigasig, mabunga mananampalataya. Mga mahal, hallelujah. Amen, hallelujah. Hear my friend describe the holy city with streets of gold and pearly gates, mansions everywhere, where flowers never fade nor lose their beauty, and treasures to behold beyond compare. They tell me that there'll be no tears, no sorrow, and clouds of pain and suffering will part from skies of blue. And if you ask me why I really want in heaven, there's only just one thing I wanna do. Lahat po tayo. The only thing I want is to be with Jesus, just to see Him smile and say, well, that what a day it's gonna be. I wanna feel His strong and loving arms just hold me by His side, and to be with Him throughout eternity. Just to be with Him is heaven enough for me. They tell me that there'll be a great reunion. Thank you, Jesus. With family and all those friends, some I never knew. And if you ask me why I really want in heaven, hallelujah, there's only just one thing
I wanna do. The only thing I want is to be with Jesus. Just to see him smile and say, well done, what a day it's gonna be. I wanna be with strong and loving arms, just hold me by his side, and to be with him throughout eternity. Just to be with him is heaven enough for me. The only thing I want is to be with Jesus. Just to see him smile and say, well done, what a day it's gotta be. I wanna be with strong and loving arms, just to hold me by his side, and to be with him throughout eternity. Just to be with him is heaven enough for me. The only thing I want is to be with Jesus. Just to see him smile and say, well done, what a day it's gonna be. I wanna be his strong and loving arms, just hold me by his side, and to be with him throughout Tagalog. Sabi nila, iganda raw ng langit. Mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto. Bulan doon, hindi kumukupas. Kagandahan ito'y walang wakas. Sabi nila, wala nang kahirapan. Pagdurusa at hinagpis ay mapaparang. Kaya ngayon ako'y dumadalangin sa Panginoon, ito'y aking hiling. Hallelujah, hallelujah. Ang magkapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa kaharian ng iyong Panginoon. Makapiling ka kita kailan pa man. Piling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa kaharian ng iyong Panginoon. Sasapiling na kita kailan pa man. Magkapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. Yes, God. At sabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa kaharian ng iyong Panginoon. Magkapiling natin siya kailan pa man. Sabi nila, Kiganda raw ng langit, hallelujah, Jesus. mga mansyon ay naroon, lansang ay ginto, mga bulaklak Do'y di kumukupas. Kagandahan ito
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabi nila, wala nang kahirap. Yes, Lord. Pagdurusa, hinagpis, ay mapaparang. Kaya't ngayon, Ako'y dumadala sa Panginoon itong aking hiling. ang mga Makapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa kaharian ng iyong Panginoon. Magkapiling kita kailan pa man. Magkapiling ka, Jesus, sapat na sa akin. At sabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya't pumasok ka sa kaharian ng iyong Panginoon. Sa piling na isa, kailan pa man. Sa piling na kita, kailan pa man. Yes, Lord. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, napakagandang awitin. Malapit na tayong papagpahingahin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hindi na magluluwat, mga kapatid. Babalik na ang mahal na Panginoon. Sa dami ng mga sign, sa dami ng mga tanda, sa kaliwat ka ng kaguluhan, kaliwat ka ng kagutuman, mga minamahal sa mundo. Wala nang pag-ibig, mga mahalang tao. Hallelujah. Hallelujah. Kaliwat kanan ng patayan, mga mahal. Kaliwat kanan, mga kapatid ko, ang makasarili, mga minamahal na buhay. Hallelujah. Napakarumi na ng mundo, mga minamahal. Kaya manatili tayo sa paglilingkod. Manatili tayo sa pagdalo para manatili tayong dalisay, mga mahal, malinis sa ating mahal na Panginoon. Mga mahal, bubulong ang kaaway sa atin, mga anak ng Diyos. Paatrasin ka niya sa paglilingkod. Sisirain niya yung kalooban, mga mahal, para masira, mga kapatid, ang paglilingkod. Mga mahal, pero sabi ng Biblia, sabi ng mahal na Panginoon, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi siya kalulugdan ng aking kaluluwa, sabi ng dakilang Diyos. Ngunit tayo ay hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Ngayon, mahal. Hallelujah. Be strong, mga kapatid. Ngayon, mahal. Yan lagi ang napapakinggan natin sa ating beloved honorable pastor. Ngayon, mahal. Lagi tayong pinapalakas, mga kapatid, sa kanyang pangangaral. Ngayon, mahal. Hallelujah. Ni katiting, wala tayong nakitang takot sa ating beloved honorable pastor. Ngayon, mahal. Matapang na mangaral, mga mahal ko. Hallelujah. Kaya ang mga anak ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade, ngayon, mahal, matapang maglingkod, mga kapatid. Hallelujah. Be strong, ngayon, mahal. May langit naghihintay sa atin. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat po. Ngayon, mahal, tayo dumalangin sa dakilang Diyos para sa ating mga pangailangan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mahal, ano man ang ating mga kahilingan sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Mahal, idulog natin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. O dakilat mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami. Mahal na Panginoon, o Diyos, sa iyong mga buhay na salita, o Diyos, na aming napag-aralan sa umagang ito. Amang banal, patuloy mo kaming ihanda, o Diyos, sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, hallelujah. Dalangin namin ang banal, o Diyos, hallelujah, ng kalakasan ng iyong mga anak sa paglilingkod. Mahal na Panginoon, ginawa mo kaming overcomer. Diyos, mapagtagumpay, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mundong ito. Ang mabalas sa pagkatikay sumas sa amin, dakilang Diyos, huwag mong pabayaan ang iyong mga anak, Amang banal. Patuloy mo silang gabayan,
Takpan ang banal mong dugo't kapangyarihan, O Diyos, Lord God, laban sa kaaway, mahal ang Panginoong Lord Jesus. Pagpalain mong kanilang kabuhayan, pagpalain mong kanilang mga negosyo, mga hanap buhay, mga trabahong pinapasukan. Mahal ang Panginoon Diyos, maging kanilang mga pamilya, O God, ang mga banal na Diyos, ang kanilang mga loved ones. So, in Jesus' name. In the name of Jesus, Father, we pray in Jesus' name, Lord God. Amen and amen. Hallelujah. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo, mga mahal. Ipatong ang kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman. Mga kapatid, kung meron man, meron tayong mga problema, taas ang dalawang kamay. Mga minamahal ko, ating sawayin, mga kapatid ko, mga karamdaman, problema, kahirapan, kawalan hanap buhay. Mga mahal, hallelujah. In the name of Jesus, sama-sama namin sinasaway lahat ng mga problema, kahirapan, karamdaman sa mga anak ng Diyos. Cast out in the name of Jesus. Hallelujah. Unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Poverty problem, cast out in Jesus' name. Hallelujah. In the name of Jesus, in the panlalamig, palulupaypay, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. May mahal, tumayo tayong lahat, mga kapatid ko. At itaas natin ang ating mga kamay. May mahal, tatalon po tayo, sabay sigaw ng hallelujah. Praise the Lord, mga kapatid, mula sa ating mga puso. May mahal, 3 beses po, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. May mahal. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin, mahal na Panginoon, mga kapatid ko. God bless you so much po. Amen. Hallelujah. Tayo bidadako, may mahal sa ating pong announcement, mga kapatid.